kumusta po itong inyong pagsiguro na walang problema sa right of way nito? Nasaan na po ang inyong pagtatayo ng riles dito? Pagdating po sa right of way po ng NSCR po, Manong Ted, no, masasabi po natin parang we have done a significant progress pagdating sa right of way natin. At tinignan po natin yung mga accomplishment natin sa right of way. Ikukumpara ko lang po sa mga nakaraang taon. For 2023 and 2024 po, ang nagawa lang po ng DOTR sa right of way are more or less mga 2,000 transactions lang po. Ngayon po for 2025, nung tayo po pumasok hanggang po ngayong May, ang inabot po natin na transaction sa right of way, yung mga nabayaran natin kasama na yung mga ilang expropriations, umabot po ng 3,800 plus. At tama po kayo, Manong Ted, napaka-importante po nitong right of way sapagkat dito po talaga yung isa pong pinakamalaking rason kung bakit naantala yung proyekto. Hindi lang po naantala, lumalaki pa yung gastusin natin na gobyerno dahil po kapag walang right of way, obligado po tayo magbayad ng prolongation costs. Kaya lumalaki yung cost ng proyekto. So sa development na yan, Secretary Banoy, nasaan na ang riles? Pagdating po sa ating NSCR, yung sinasabi nating N1, yung Malolos hanggang sa Valenzuela po, inaasahan po talaga natin ang partial operations po niyan ng mga third or fourth quarter ng 2027. Tapos yung Malolos hanggang sa Clark po, susubukan natin matapos po yung another partial operations nila bago po bumaba ang ating Pangulo by June 2028. Pero po ang sa tingin namin baka mag-slide down ng konti hanggang po mga third quarter po ng 2028. Yun yan po yung mga segment na meron pa makakaasa tayo ng partial operations. Pagdating naman po yung segment papuntang south ay talaga po mga 2031 po pa natin maasahan ng mga operasyon po niyan. Opo, itong binabanggit nyo Malolos to Valenzuela? Tama po. Okay, Opo. ilang kilometro po yun, sir? The Malolos to Valenzuela po, siguro more or less po mga 30 kilometers po if I'm not mistaken po. Okay, so yan po Valenzuela to Bulacan, tapos yan ang most likely kung maayos po ang lahat, makakapag-operate na bago man lang matapos po or during the last period ng Marcos administration. Yan po ang medyo safe sabihin. Tama po, okay. Tama po. Sige. At yan po, sino ang operator ng riles dyan at ng tren? Ang operator at riles po ngayon, gumagawa po tayo ng sinasabi nating bidding. Pagdating po sa O&M, as a matter of fact po, tuloy-tuloy yung market sounding natin. Nasimulan natin yan last year po. Nagkaroon ba, ang schedule supposedly, meron tayong pre-bid of I think this June. Pero yung mga ibang bidders po natin, madami po yung gustong lumahok talaga dito. At nang-umingi sila ng extension para makapagsumite naman sila na mas magandang proposal. I think mga July or August of this year also. At kailangan natin talaga po yan, kaya minamadali natin yung procurement ng ating O&M para meron po mag-operate sa ating NSCR. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.